Mag-ingat ka dito. Mapa-AI channel ka man o hindi. Kahit wala kang violation, kahit wala kang strike, o pwedeng mawala yung channel mo sa loob ng isang gabi. Pagising mo sa umaga, may marireceive ka na email, terminated na yung channel mo. Mali kasi yung akala ng iba about dito sa violation na to. Yung violation na to ay hindi nakabase sa kung anong tool, kung AI ka man o hindi. Ang dami nilang nakikita mga AI channels na yung affected. Hindi. Hindi mo ba alam na kasama ka rin dito dahil nakabase itong violation na to sa behavior ng content mo? Mali kasi yung iniisip ng iba ay hindi ako matatamaan yan kasi hindi naman ako AI channel. Mali. So ano ba talaga to? Paano mo maiiwasan bago pa mahuli ang lahat? So before I start, gusto ko nang i-shout out lahat ng mga members ng aking channel. Ayan guys, patapos na yung buwan ng April. Thank you so much sa mga members ko this month. And I hope sana madagdagan pa tayo sa mga susunod na buwan. Thank you so much guys sa tiwala, sa pag-avail ng membership natin. And God bless everyone. More power sa inyong mga channel. And sana makasama ko pa kayo ng matagal. Na natin tong patagalin. Back to our topic, inauthentic content. Alam ko marami sa inyo nakikita to sa recommendation sa homepage ninyo, ang daming tinatamaan itong mga creator. Pero mga AI channel lang ba talaga yung affected ito? Nagkataon lang kasi na yung mga AI channel, maraming gumagawa na ngayon ng mga content gamit yung AI na hindi masyadong nag-i-effort. Pero it doesn't mean na mga AI channels lang talaga yung focus ng violation na to. Alright, since may nagre-request nito na mas i-explain natin kung ano bang klaseng violation nito, maraming tinatamaan nito ngayon, maraming nawawala ng channel para mas maintindihan ng mga baguhan. Baka naman kasi ginagawa nila to na hindi nila alam, ito pala yung violation na tinutukoy na viral ngayon sa YouTube dahil marami yung nawawala ng channel dahil dito. Sa lahat ng mga tinatamaan o tinamaan ng violation na to, ang daming mga nadidismaya sa YouTube. Ang dami nang umaayaw, ang dami nang lumilipat, ayaw nang magsimula ulit. Guys, kailangan maintindihan natin to, lalo-lalo na sa mga baguhan, yung about sa violation na to. Kasi baka one day, biglang tamaan tayo nito na hindi natin nalalaman. Inauthentic content dito sa YouTube ay hindi lang simpleng fake content. May mga lumalabas na info, merong mas technical dito. Mga content na walang human input. Number one yan, walang human input. Kaya mostly, yung tinatamaan, mga AI. Kasi kukuha na lang ng mga AI videos, gagawa ng prompt, kukopya ng prompt, and then magja-generate ng video. Hindi na nilalagyan ng human input. Number one yan. O ano pa, mga walang original transformation. Guys, hindi lang to sa AI Kahit mga hindi AI channel, kapag wala kang original transformation, delikado ka. Kaya kung akala ninyo na mga AI channels lang yung affected dito, sila lang yung pwedeng tamaan, mali kayo ng iniisip. Kahit tayo po pwede, kung wala tayong original transformation, magawa tayo ng commentary pero hindi natin inaayos, hindi talaga natin tina-transform. Kumuha tayo ng mga reuse content, nire-re-upload natin ng walang original transformation, delikado ka din. So ano pa, yung pare-pareho ng pattern across videos. Ano pa, yung mga madadaling ma-detect ng mga mass produce. Ano yun? Yung mga sobra-sobrang mag-upload. Sa isang araw, yung iba 10 videos yung ina-upload. Bakit? Kasi naghahabol ng mataas na revenue. Naghahabol ng mataas na kita. So, hindi nila alam one day pwedeng malagay sa malaking risk yung channel nila. Guys, hindi nga ako makapaniwala kasi yung iba mga million subscribers, grabe yung mga tinatanggal ni YouTube ngayon. Mga 500k subscribers, 300k subscribers, nawawala yung mga channel. Ano pakialam sa YouTube doon kung magkano yung kinikita ng channel na yan, kung ano yung mga napagdaanan ng channel na yan, kung gaano niya katagal binil yung channel na yan. Wala. Basta nadaanan niya na na-hit mo yung violation na to, pasok sa violation na yan. Yung mga pinanggagawa mo sa channel mo, yung nag-upload mo ng mga videos. Diba? Sa madaling salita, kung ang content mo ay ginawa lang para makapag-upload ka, hindi para makapagbigay ng value sa mga audience or nanonood dito, red flag ka. Ang red flag ka, binabantayan ka na ng YouTube. Under observation na yung channel mo. Ano ba ngayon guys, na marami nang nagsuswitch ng niche? Bakit? Kasi nararamdaman na nila yung higpit ng YouTube ngayon. Bakit naghihigpit? Kasi maraming inaabuso yung paggamit ng AI. Marami nang umaabuso na basta makapag-upload lang sila, walang original transformation. Sabi, iwan nyo na yung YouTube, lumipat na kayo sa ganitong platform, ganyan-ganyan, humihigpit na yun, masyado na. Totoo lang, meron din kasing part doon, part tayo na mali. So ito guys, para sa kaalaman nating lahat, sa mga baguhan makinig kayo, ayan, si YouTube ngayon, hindi na yan tumitingin sa isang video lang.
Chine-check niya na ngayon, no, bini-breakdown niya yung kabuuan yung entire channel mo. YouTube is no longer looking at one video only. Tinitingnan na ni YouTube ngayon yung entire behavior ng channel natin. Kaya naman, kung meron tayong mga na-upload before pa, i-double check natin kasi baka may mga video tayong in-upload na walang mga, yung nabanggit ko kanina, original transformation, walang human input. Din pumasok yun dito sa violation na nagva-viral ngayon na maraming mga nalalagas na channel dahil dito, inauthentic content. Isa lang kasi yung pumapasok sa isip ng mga creator dyan, fake content, yun lang. Pero hindi, sabi ko nga kanina, may mga nabanggit ako kanina na meron pang mas technical reason, hindi lang about fake content. So, ano yung chine-check ni YouTube ngayon sa entire channel natin? So, ito yung mga signals na tinitingnan. Upload frequency pattern. Okay? Yung sobrang consistent, like sabi ko kanina, 10 videos upload per day. So, very suspicious. Talagang babantayan ka na ni YouTube. Ano pa? Voice patterns. Yung voice over na paulit-ulit mong ginagamit. Guys, meron akong nabasa na yung mga creators na ginagamit, yung mga voice over under 11 labs, na de-demonetize yung mga channels. I don't know kung totoo to, pero napanood ko lang to sa isang creator dito sa YouTube. Ayan guys, ingat-ingat na lang din tayo. Kasi mga ma'am sir, pansinin ninyo, yung mga AI voice, yung mga voice over, halos pare-parehas na lang, di ba? Yung mga ibang creator, halos uniform na. Wala nang pagkakaiba. So, sino ba talaga ang original? Hindi na malaman kung sino. So, ano pa yung script similarity? Halos pare-parehas na lang yung mga script. Kinuha man natin, no, yung script, no, AI script, gumawa tayo ng AI script, pero importante pa rin na bigyan natin ng human input na merong galing talaga sa atin, sa utak natin. Ano pa? Visual reuse. Yung pag-detect ng mga violation, depende pa rin yan kay YouTube eh. Kahit anong i-discuss natin dito, anong maibigay natin na hint or what, si YouTube pa rin yung magdi-decide at the end, diba? Itong mga dinidiscuss natin ngayon, sinishare natin, based ito sa mga nakikita natin online ng mga channel na nawawala. Diba? Sa mga napapanood natin din sa ibang mga creators. Pero hindi natin alam yung utak ng AI system ni YouTube. Kung paano nila dinidetect yung mga videos natin na yun. Ano pa, guys, tinitingnan din ni YouTube at pasok din yan dito sa inauthentic content. Tinatawag na engagement mismatch. Mataas yung views, pero ang baba ng engagement. So, suspicious yung dating niyan sa AI system ni YouTube. At ito yung nakakatakot, guys. Itong mga nabanggit ko na to, kapag nag-match yan, doon sa system ni YouTube, ito na po mabubuo yung tinatawag na low authenticity score. Kapag nabuo itong low authenticity score na to sa system nila, under observation na yung channel mo. Hindi porket AI ka, ban ka na. Ang problema kasi kung AI ka lang. So, dito na tayo sa solution. At ito yung pinaka-importante, hindi lang about sa problema, kailangan may solusyon. Ano natin susolusyonan, paano tayo makakaiwas dito? AI channel ka man or hindi? Based sa research ko guys, merong 4 key moves na pwede nating gawin para maiwasan to. Add human layer. Huwag tayong tamarin. Boses mo, opinion mo, presence mo. Kasi nga, nauuso na yung AI. Gusto natin i-asa na lang lahat sa AI. Dati naman nakakaya natin gawin, di ba? Dati naman nakakaya naman natin mag-effort. Ipin mo na lang for the sake ng channel mo para tumagal yung channel mo. Para maging safe yung channel mo. Pangalawa, break the pattern. Iba-ibahin mo yung format. Kada video, iba-ibahin mo. Kailangan mag-effort tayo. Hindi yung templated lahat. Transform content, i-transform natin, hindi basta kumopya lang tayo, hindi basta nag-copy-paste lang tayo, kailangan merong analysis. Pang-apat, build identity. So, dapat recognizable tayo guys. Merong identity, hindi yung nagkapare-parehas na yung ina-upload mo, meron din palang boses doon sa kabila. Napaka-importante nitong pang-apat na to, build identity, yung mare-recognize ka na, ikaw yan. Ito yun yung creator na to. Dapat recognizable ka, dapat hindi generic. Hindi ito guys sa, baka sabihin ng iba, nananakot lang yan, ganito, ganyan. Alam nyo naman, nakikita nyo naman sa mga videos na nire-recommend ni YouTube, sa homepage, ang dami, libo-libong channel yung nawawala ngayon. Mapa-foreign man, or dito sa Pinas, napakarami. Ang dami kong mga, kaya nga may mga comment din ako na mabasa, Mama,
may mga naglilipatan ng ibang platform. Siguro, possible, yun yung mga, di ba, syempre, masakit sa kalooban din nila, ang tagal na nila, biglang nawala ng channel, no, nang walang explanation, kahit na mag-appeal ka pa. So, may mga appeal naman na ginagrant, ina-approve, pero mostly, ng mga appeal, under ng violation na to, na inauthentic content, disapprove. And, automated yung reply. Walang explanation kung bakit na disapprove, basta disapprove. So, ayun lang guys, sa mga kapwa ko creator, no, huwag tayo panghinaan, huwag tayo mawala ng pag-asa, no. Sundin lang natin yung policy ni YouTube and magiging safe tayo. Yun lang naman din talaga. Kasi kahit naman saan may policy, na kapag nilabag mo, meron talagang risk na mangyayari sa channel natin. So, ayun mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo. Sana mas naintindihan ninyo yung tinatawag na inauthentic content. Itong nagvo-viral na violation ngayon na nagtatanggal ng libo-libong channel sa YouTube, especially yung mga AI channels. So, ayun mga ma'am sir, for those na mga baguhan, ayan, I hope makatulong sa inyo to and maging aware din tayo sa mga nangyayari ngayon sa YouTube. Ayan, maging updated tayo at least, di ba? Aware tayo kung nasaan na ba, saang part na ba, ano na ba yung nangyayari. So, ayan, I hope nakatulong and if you think na nakatulong, nagustuhan ninyo, please like and subscribe. At i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, guys, before I end, gusto ko munang pasalamatan yung mga bagong subscribers natin, yung mga matatagal na, yung mga laging nandyan sa comment section, no, nakasupport, yung mga loyal supporters natin, mga loyal viewers natin. Thank you so much guys. No, I hope na magkasama pa tayong matagal. I hope na nandyan pa rin kayo sa mga susunod na buwan. And I hope na lahat tayo sumakses. Lahat tayo mag-grow dito sa YouTube. Hindi lang sila, hindi lang ako, hindi lang kami. Lahat tayo. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching. And see you in my next video. Bye po!